Para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Lucas family, Lim Caico family, Balim and Ramirez family, Makatangay family, Rodel Couture Shop Davao City, Bruza family, Rosalina Maglalang, Antonio Castañeda, Jerry Chanco, Alona A. De Villa, Rex Muñoz and family, Caballero family. Para sa nagdirong ng kanyang kaarawan na si Yuri Santander. Para sa natatanging kahilingan ni na Sonia Velasco, Gina Morales Reyes, Alfonso Luis P. Ortiz, Glenn Mark Saavedra de Villa. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Melody Yong Rios, Samson Trinidad, Jasmine Ara, Fatima B. Donsol, Rowena Ramos, Sherlyn Samson, Joshua Gabriel. Para sa kaluluwa nila, Holy Father Pope Francis, Jesus and Molina Lucas, Ricky Legaspi, Benjamin Galauran, Martin and Anita Siluco, Fidelino Siluco, Joey Danofrata, Jose and Alicia Danofrata, Nina Gaza Robles, Efren Castañeda, Paulina Lacson Sembrano, Nicholson S. Abeleda, Benito de Ilisan, Pilar Rufina Rodriguez Lucas, Leonardo R. Abeleda, Denisa Barbon Makiling, Alicia Villanueva Cruz, Alex M. Agaw Sr., Norman F. Agaw, Bernie June T. Gallardo, Gloria T. Gallardo, Raymond Dominguez, Gaudelia de Macani Lopez, Esther Javier, Jose and Alicia Danofrata, Joey Danofrata, Edith Mirasol, Roberto S. Reyes, Francisco and Nelita Lopez, Janet Alosig, Melieto A. Rozo, Ricardo Aleda Argobano, Dalina and Benito Casim, Benjamin Casim, Jeronimo G. Galagate Jr., Devon Ray Siglos, Marvin Sagaral, Adela and Vincia Minyao, Maura Rojas, Rio Bravo, Carl Jo Jose Filo Santiago, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ikinagagalak po namin ang inyong pakikisa sa banal na Eucharistia. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon na may temang walang gitna.
Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaili. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Sinasabi ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo na ang panlabas na pagsunod natin sa batas ng Diyos ay hindi sapat upang tayo maging tunay na mga alagad niya. Kailangang magmula sa ating mga puso ang pagsunod sa mga katusang ito. Sa pagdiriwang natin na Eukaristiyang ito, lumagunawa tayo sa pag-ibig, pag-ibig na malaya, responsable at bukas palad. Mga kapatid, aminin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng aliman sa dalawa. Buhay o kamatayan, ang iyong mapipili ang siyang mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalingan niya ang mga may takot sa Kanya. Kailan may wala siyang inutosang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin ang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon akong umaasang maging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, iyong buting itutulog sa akin ang iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malibot. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa
sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga taong, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuod sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiyapin. Ngunit kay ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiyapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinumpaang pangako, bagkus ay tugdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede po bang pakibati po man ninyo ang mga tao sa paligid ninyo na isang magandang gabi? Magandang gabi sa inyo, kapatid. Magandang gabi po. Mga kapatid, ngayon po ay nasa ika-6 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. At tayo po ngayon ay nasa araw ng linggo na kung saan ang bawat isa sa atin ay pinagtitipon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapala. Kaya po ngayon pa lamang ating pupurihin, palapakan ng ating Panginoon Jesucristo sa ating mga pagbasa na narinig sa gabing ito. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa gabing ito, ating pagtuunan ng pansin ang mga salitang pakikipagtulungan sa Diyos. Sa wikang Ingles, cooperation with God. At alam po ninyo, isa po sa masayang elemento kapag tayo ay pumapasok
pumapasok sa isang trabaho o kapag tayo mismo ay may kasama sa eskwelahan, ay ang magkaroon ka ng isang taong nakikipagtulungan sa iyo. Halimbawa po, sa konteksto ng trabaho, masasabi mong masaya ka sa katrabaho mo kapag alam mo na ang taong iyon ay nakikipagtulungan sa iyo upang maabot ang isang layunin. Ibig sabihin nito, kung hangad ninyo na tumaas ang inyong sales sa inyong negosyo o sa inyong trabaho, makikita mo na nakikipagtulungan sa iyo ang taong ito at alam mo na maaabot nyo ang isang layunin na hangad ninyong maabot. Kaya pa man po sa konteksto naman ng isang estudyanteng nag-aaral, kung tayo mismo ay gumagawa ng isang proyekto at ito po mismo ay tinatawag natin bilang group project, kinakailangan ang mga tao na makakasama mo sa iyong grupo ay yung mga tao handang makipagtulungan sa iyo upang ang kalalabasan ng inyong proyekto ay maayos, maganda at presentable kapag ito ay ipinasa sa inyong mga guro. At tanda ko pa po noon, noong ako po mismo ay pinili bilang maging parte ng aming varsity team sa basketball, noong ako ay nasa high school at minor seminary pa lamang. Sabi po sa akin na aking coach sa basketball, hindi niya kinakailangan ng isang player na marunong at magaling mag-shoot at mag-dribble. Ang sabi niya, ang kinakailangan niyang player ay yung taong handang makipagtulungan upang maabot namin ang isang layunin. At marahil, sa karanasan po ninyo bilang mga tao, minsan din, ang isa sa pinaka nakakainis na ugali ng tao ay yung mga tao naman na hindi marunong makipagtulungan. Halimbawa po, sa konteksto naman uli ng mga nag-aaral sa paaralan, minsan may mga kagrupo siguro kayo na nakakasama na minsan ang ambag lamang nila ay ganda at wala silang ginagawa sa proyekto na inyong kailangang tapusin. O kaya naman, minsan siguro sa konteksto ng isang nagtatrabaho, kapag may katrabaho kang hindi marunong makipagtulungan sa iyo, minsan, ito pa minsan ng mga tao na pabigat sa ginagawa mong trabaho. At ito po mismo ang mensahe natin mga pagbasa ngayon. Kinakailangan tayong mga sumusunod sa Diyos ay marunong makipagtulungan sa Kanya. Kinakailangan tayong mga tagasunod ni Jesus, hindi lang tayo pinakikilusan ng Diyos sa ating mga buhay, kundi marunong tayong tumugon sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. At ito po mismo ang tinuturo ng ating simbahan. Upang makamit mo ang kaligtasan, kinakailangan makipagtulungan ang kalayaan ng tao sa pag-ibig at grasya ng Diyos. Kinakailangan hindi lang sapat na tao lamang ang kumilos, kailangan ng Diyos mismo ang kikilos at makikipagtulungan ang tao sa Diyos. At ito po mismo ang makikita po natin sa ating mga pagbasa sa gabing ito. Hayaan niyo lamang po ako magbigay ng dalawang bagay sa ating pagninilay sa gabing ito. Unang bagay, pagkanatingnan po natin ang mga bagay na ito upang matanong natin sa ating mga sarili kung tayo ba ay nakikipagtulungan sa Diyos. Sa unang punto po ng pagninilay, masasabi mong ikaw ay nakikipagtulungan sa Diyos kung ang layunin mo bilang tao ay katulad ng sa Diyos. Ulitin ko po muli, masasabi mong ikaw ay nakikipagtulungan sa Diyos kung ang layunin mo din ay katulad ng sa Diyos. Pwede niyo po bang sabihin ng sabay-sabay ang mga salitang, ang layunin ng tao ay dapat katulad ng sa Diyos? Yung iba po dito, mga tulala at masyado pong seryoso, parang wala po kayong ka-date kahapon ng Valentine's Day. Pwede po bang sabihin ng sabay-sabay, ang layunin ng tao ay dapat katulad ng layunin ng sa Diyos. Sa unang punto po na ating pagdidilay sa gabing ito po mismo ang isang pamamaraan natin upang tayo ay makipagtulungan sa Diyos. Kinakailangan kung ano ang layunin ng Diyos, siyang ding ating layunin.
Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, narinig po natin doon mismo ang isang pananalita ng manunulat na kung saan sabi niya, dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. At ito po mismo ay isang paalala sa ating mga buhay na sa ating buhay, hindi lamang sapat ang ating karunungan. Kinakailangan tayo mismo ay pinamumunuan ng karunungan ng Diyos. Maraming mga bagay na hindi natin alam ng tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Maraming mga bagay na hindi tayo lubos na manawaan, pero tanging ang Diyos ang kayang magpakita sa inyo ng mga bagay na ito. Natatandaan ko po tuloy, ako ay nagbabasa ng isang aklat ni John Maxwell. Sabi po mismo ni John Maxwell, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Pinapaalala niya sa kanyang mga tagabasa na ang isang taong namumuno, mas alam niya kung saan niya dadalhin ang kanyang pinamumunuan patungo sa isang layunin. At sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, ito po mismo ang pinapaalala sa atin ng unang pagbasa. Kapag ang Diyos ang namuno sa ating mga buhay, ang layunin niya ay dalhin tayo sa kabutihan. Kapag ang Diyos ang namuno sa atin, ang hangad niya ay kabutihan para sa bawat isa sa atin. Kapag ang Diyos ang namuno sa ating mga buhay, kaligtasan ang kanyang daladala. Kaya po palala po sa atin, we continue to be with God. Kinakailangan maging malinaw sa atin na ang layunin natin sa mundong ito ay hindi gawin ang ating layunin, kundi ang layunin mismo ng Diyos. Minsan po kasi sa ating mga tao, pinangungunahan tayo na kung ano ang alam lamang natin. At hindi tayo minsan, at nakakalimot tayo paminsan-minsan, na pangunahan dapat tayo ng Diyos. Kaya po palala po sa atin sa unang punto ng pagninilay, kinakailangan pamunuan tayo ng Diyos sapagkat ang kanyang layunin dapat ay katugma ng layunin ng tao. Pwede niyo po bang tingnan po yung mga katabi po ninyo ngayon? Pakitapig nga po yung katabi po ninyo ngayon. Sabihin niyo po sa kanya, ang maging layunin mo ay katulad dapat ng sa Diyos. Uulitin ko po muli, medyo mahaba po ata yung sinasabi ni Father, no? Ang layunin mo, kapatid, ay dapat katulad ng layunin ng sa Diyos. That is our first point of reflection. Kinakailangan ikaw mismo ay nakikipagtulungan sa Diyos. Ang layunin ng iyong leader ang siya ding iyong layunin. Hindi pa pwedeng ikaw ay nakikipagtulungan, masasabi mo nakikipagtulungan, pero iba ang hangad mong mapuntahan. Kinakailangan kung ano ang layunin ng leader, yan din ang layunin natin bilang kanyang mga miyembro. Pangalawang punto po nating pagninilay sa gabing ito, ang gawa ay para sa paghahari ng Diyos. Pwede niyo po bang sabihin ng sabay-sabay ang mga taga, ang gawa ay para sa paghahari ng Diyos. Pwede po bang for the second time around, laksan po natin with full enthusiasm and energy. Ang gawa ay para sa paghahari ng Diyos. For our second point of reflection for today's evening's reflection, tayo mismo ay pinapalalahanan ng ikalawang pagbasa at ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Alam po ninyo, ngayong misa po na ito, may dalawang option po ang mga pagbasa, ang Ebanghelyo na narinig natin sa gabi ito. Meron po tayong tinatawag na longer form at meron po tayong tinatawag na shorter form. At alam po ninyo, ang binasa ko po ngayong gabi na ito ay yung shorter form upang mas madali nating maunawaan ang mensahe ng ating mga pagbasa. Pero meron po akong isang kinuwang katagag from the longer form of the gospel na nagsasabi na sabi mismo ng Panginoon, ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo nito pa rin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. At narinig po din po natin sa short form of the gospel ang isang paalala ng Diyos sa atin. Sabi mismo ni Jesus,
huwag mong gagayahin ang pagsunod ng mga Pariseyo at mga Eskriba. Sila mismo ay sumusunod sa mga batas, pero hanggang doon na lamang. Kinakailangan, sabi mismo ni Jesus, kung tayo mismo ay susunod sa batas ng Diyos, ito mismo ay nanggagaling sa puso at ito mismo ay bunga ng usap loob. Ano na po bang pag-asa ang paalalan ko sa atin? Kinakailangan sa lahat ng gagawin natin sa ating mga buhay, ito mismo ay bunga ng pag-ibig at pagmamahal para sa Diyos. Kinakailangan kung bakit ang rason, kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, ito ay bunga ng pagmamahal at pag-ibig mo para sa Diyos. Alam po ninyo, natatandaan ko po tuloy, kamakailan lamang, meron pong lumapit sa akin na isang miyembro ng isang ministry dito po sa ating parokya. Sabi po sa akin nung taong ito, Father, alam po ninyo, matagal na po ako naglilingkod bilang ganito sa ministry na ganito. Sabi po ng ganoon, Father, napapansin ko po sa sarili ko, parang paminsan-minsan, ako po ay tinatamad sa aking mga ginagawa. Minsan po, Father, pagka umagang-umaga, kinakailangan ko gumising ng alas 4 ng umaga upang makapaglingkod ng 5 in the morning. Minsan naman po, Father, kinakailangan ko umuwi kaagad kasi kinakailangan ko mag-serve ng 6 in the evening kapag araw ng linggo. At alam po ninyo, Father, sabi po niya sa akin ganito, paano po bang minsan, kapag naglilingkod po ako, tinatamlayan po ako, o kaya naman, paminsan-minsan, parang wala na lamang sa akin ang paglilingkod. At alam po ninyo, ang sabi ko po sa kanya, kinakailangan mong tignan ang lahat ng gagawin mo sa loob ng simbahan na may pag-ibig at pagmamahal para sa Diyos. Baka mo kasi paminsan-minsan, naging katulad tayo ng mga Pariseyo at mga Eskriba na ginagampanan natin ang ating pagiging Kristyano out of requirements pero wala namang kusa sa ating kalooban. Baka po paminsan-minsan, kapag ang mga kapamilya mo sasabihin sa iyo na magsimba ka sa araw ng linggo, pero hindi mo naman gusto talaga, at nagsimba ka, pumunta ka sa simbahan, pero hindi ito nagagaling sa iyong pusang loob. Baka po paminsan-minsan nakakalimutan natin na ginagawa dapat natin ng isang bagay na may pag-ibig at pagmamahal. At ito po mismo ang paalala sa atin ng Diyos sa araw na ito. Kinakailangan sa lahat ng gagawin nating mabuti, ito ay bunga ng pag-ibig at pagmamahal natin sa Diyos. Kapag ginagawa mo ang isang bagay na may pag-ibig at pagmamahal, kahit marami pang discouragement yan, kahit marami pang problema yan, kahit hindi madaling gawin yan, may pagpapatuloy mo dahil ikaw ay nagmamahal. Kaya po ang palala ko po sa inyo, kapag tayo mismo ay pumapasok sa loob ng simbahan, sana ito ay hindi dahil napilitan lamang kayo, kundi dahil mahal ninyo ang Diyos. Pwede po ba ninyo tignan po yung katabi po ninyo ngayon? No? Pakisabi nga po sa kanya, gawin mo ang isang bagay na may pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Yung iba po nangingiti, hindi ko po alam kung bakit po kayo nangingiti. No? Isa po itong paalala sa atin. Kinakailangan, kapag importante sa iyo ang ginagawa mo, lagyan mo palagi ito ng pag-ibig at pagmamahal. Lalong higit, kung ito ay para sa Diyos, lagyan mo palagi ng pag-ibig at pagmamahal. Mga kapatid, masasabi mo lamang ikaw ay nakikipagtulungan sa Diyos kung ang gawa mo mismo ay nakabase sa layunin ng Diyos. Masasabi mo nakikisa ka mismo sa Diyos kung ang ginagawa mo ay bunga ng pag-ibig at pagmamahal. Mga kapatid, ito lamang pong pag-inilay po natin sa gabing ito. We have been reflecting on the word cooperation with God. Ang paalala sa atin natin mga pagbasa ngayon, pakikipagtulungan sa Diyos. Dalawang bagay lamang po upang masiyasat natin ating mga sarili kung tunay tayong nakikipagtulungan sa Diyos. Una, ang layunin mo dapat ay katulad ng layunin sa Diyos. Pangalawa, ang paalala sa atin ay gawin mo ang gawa ay para sa paghahari ng Diyos. Ang paalala ko sa atin, lagyan ng pag-ibig at pagmamahal ang gawin ng lahat dito sa simbahan para sa Diyos.
Mga kapatid, sa patatapos po na aking humilya para sa gabing ito, isang tanong po ang gusto kong iwan sa inyo. Kung sisiya sa atin po ninyo ang inyong mga sarili, sa tingin po ba ninyo, kayo po mismo ay nakikipagtulungan sa Diyos? Magsitayo po ang lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, hilingin natin sa Ama ang biyaya ng pag-unawa at pagtalima sa kanyang kalooban. Buong pagtitiwala nating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo, O Diyos, ang mga pinuno ng simbahan upang mabatid nila ang pagkilos ng iyong Espiritu sa daigdig ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Lagi nawang tuparin ng aming mga pinuno sa pamahalaan ang tungkulin nilang maglingkod ng tapat sa mga mamamayan para sa kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo ang bawat pamilyang maipahayag ang iyong kabutihan sa pagsisikap ng bawat kasapi nito na maging mapagmahal sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin mo sa iyong kaharian ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin ang ating mga kaibigan na nangangailangan ng panalangin, ang mga daing ng ating pamayanan at ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang sinisikap naming unawain at may sabuhay tungo sa kaganapan ang misteryo ng kahariang iyong ipinahayag sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pag-aalay. Magsiupo po ang lahat.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayan panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gawain namin ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas ng Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Papa Virgilio naming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahiblay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawang pagkitapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalo na si San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na manakagay na utos sa turong ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas ng loob. Inihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bilang paggalang sa banal na Eucharistia, kapag ito po ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang po na isubo agad natin upang maiwasan na ito ay mahulog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ang kalubong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa R&F Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuang nalikom po natin mula sa second collection at pledges ay 2,389,732 pesos. Tayo po ay nag-umpisa na ng pagbabayad at nawa ay patuloy po nating ipagdasal ang katuparan ng gawain ito anay natin sa ating patron San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuho sa ating patron San Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Kwentong San Bartolome. Ikaw ba ay may patotoo o pangyayari sa iyong buhay na tinulungan at ginabayan ka ng mga panalangin ng ating patrong si San Bartolome? Kung mayroon po kayong kwentong himala, maaari po kayong sumulat at ipaabot ito sa ating parish office. Ang mga oras ng misa para sa Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday ay ang mga sumusunod: 6 a.m., 7:30 a.m., 12 noon, 5:30 p.m., at 7 p.m. Malugod po namin kayong inaanyayahang makiisa at dumalo sa Parish Lenten Recollection sa darating na Sabado, February 21 sa ganap na 7 p.m. sa loob ng ating simbahan. Ang ating recollection speaker ay si Reverend Father Dave Concepcion. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Para po sa lahat na naglingkod sa ating dambana at sa inyo pong lahat na nakisa sa ating banal na misa, maraming salamat po sa inyong pakikisa at magkita-kita po muli tayo sa araw ng linggo at sa mga susunod na mga araw. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ninyo yung mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, basbasan mo ng sigla ang iyong sambayanan sa pagsunod sa iyong kalooban, sa diwa na iyong pag-ibig at sa tulong ng iyong lakas. Matapat nawang sundin ang loob mo sa pagmamahal sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng butihin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naiari na natin ang banal na Eucharistia. Umayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.